Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 991 hanggang Kabanata 1000. Kabanata 991. Lalong natakot ang matandang mag-asawa nang makita nilang isa-isang bumagsak ang kanilang mga tauhan sa kanilang paligid. Ngayon ay sa wakas na unawaan na nila iyon Jack ay tunay na nagbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, huli na para sa pagsisisi. Mamatay. Sa isang iglap, Jack lumitaw sa pagitan ng matandang mag-asawa na nagwawalis ng kanyang espada sa isang pabilog na galaw. Ang aksyon ay bumuo ng isang nakakatakot na airblade, sinalo nito ang liwanag sa isang galit na galit. Ang matandang mag-asawa at halos 10 ng mga mandirigma ng pamilya Lo ay nahuli lahat sa loob ng radius ng pag-atake. Lahat sila ay lumipad paatras at bumagsak sa lupa na may mabibigat na kalabog, hindi na humihinga. Tatay. Nanay. Napahiyaw si Luisa nang makitang napakadaling pinatay ng kanyang mga magulang. Ngayon lang niya napagtanto na isang hanggal na desisyon na isama ang kanyang mga magulang para mag-higanti. Hindi lamang siya nakaganti, ngunit pinangunahan din niya sila sa kanilang pagkamatay. Sa isang sandali, halos 100 sa kanilang mga tauhan ang namatay, kalahati na lang ang natira. Hindi pwede. Malakas na umiling ang ilan sa mga mandirigma ng pamilya Lo. Natakot sila nang makita ang mga bangkay na nagkalat sa lupa. Tumakbo. Jack nilaslas ang isa pang 2 airblades, at mahigit 12 lalaki ang nahulog sa lupa. Hindi na nakayanan ng isang tao, at nagpaikot-ikot at kumari pa ng takbo. Tumakad ng ilang hakbang sila na at ang iba pa at mas marami pang mandirigma ang napatay. Napatay din sina Kane at Luisa. Mga 12 lalaki na lang ang natitira sa dulo, tumatakas sa bawat pulgada ng kanilang natitirang lakas. Nabuhay lang sila dahil Jack at ang iba ay hindi sumunod sa kanila. Sa kabilang pasukan, maraming tao mula sa housing estate ang nakalusot upang panoorin ang kaguluhan. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang away at nakatawag ng kanilang atensyon. Sa gitna ng karamihan, nakahinga ng maluwag sina Blake Knight at Chana Scott nang makita nila iyon Jack ay clenched tagumpay. Hindi nila akalain na mahahanap sila ng pamilya Lo ng ganoon kabilas at tiyak na hindi nila inaasahan iyon Jack at ang kanyang mga mandirigma ay napakalakas. Napatay nila ang napakaraming mandirigma mula sa pamilya Lo sa isang iglap. Makapangyarihan ng pamilya Lo at marami silang tao. Gayunpaman, tinipon nila ang lahat ng kanilang mga tropa para dito at napakarami sa kanila ang namatay. Ang pamilya Lo ay magiging wala na ngayon. Higit pa rito, ang mga kaaway ng pamilya Lo ay tiyak na kukuha ng pagkakataon na maghiganti kapag ang balita ay nakarating sa Gene City, ganap na nawasak ang pamilya Lo. Siyempre, tapos na rin ang pamilya Wagner. Ang punong mag-asawa ng pamilya Wagner, gayon din ang ilan sa kanilang mga matatanda, ay namatay na lahat dito. Ang pamilya Wagner ay wala na. Hindi pwede. Ang pamilya Lo ay may napakaraming mandirigma at lahat sila ay pinatay. At ilan lang ang mga bodyguard ni Jack na sugatan ng tagiliran, ngunit wala sa kanila ang namatay. Ganito na ba ang katapusan ng lahat? Iniisip ni Peace kung panaginip lang ba ang lahat habang pinagmamasdan niya ang lahat mula sa malayo. Napasulyap siya sa lolo't ama na nakaupo sa tabi niya. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na gulat din. Siya ay masyadong malakas. Pinunasan ni Old Man Chapman ang isang patong ng pawis sa kanyang noo. Hindi namin kayang guluhin siya, ang sabi niya sa kanyang anak. Tandaan mo ito, huwag mo silang guluhin kahit anong mangyari. Sa ilang lalaking ito. Hindi nila kailangang matakot kahit na ang isang first class na aristokratikong pamilya sa City of Martial Arts, dagdag ni Master Chapman, what more a second class aristokratikong pamilya. Kabanata 1992. Alagaan ang mga katawan. Jack napawi ang labi ni sa mapait na ngiti nang makita niya ang mga katawan sa lupa. Nais niyang hanapin ang sukat ng dragon nang hindi lumilikha ng kaguluhan at hindi niya kailanman nais na magdulot ng gulo. Hindi niya akalain na hahantong sa ganito. Patay ang pamilya Wagner. Higit pa rito, maraming mandirigma mula sa Gene City ang namatay din doon.
Tila maraming makapangyarihang pamilya mula sa Swallow City ang nakatingin sa kanya at sa kanyang pamilya ngayon. Gayunpaman, ngayon na naisip niya ito, maaaring hindi ito isang masamang bagay kung tutuusin. Kahit papaano ang mga pamilyang naglagay ng bitag para sa kanya ay magiging mas maingat sa kanya pagkatapos ng insidenteng ito. Natakot ako sa sobrang daming taong sabay-sabay na dumarating. Salamat sa Diyos, malakas kayong lahat. Mamatay na sana tayo kung hindi. Lumabas si Fiona at ang iba pa mula sa bahay nang makita nilang nililinis ng mga bodyguard ang mga bangkay. Tinapik-tapik ni Fiona ang kanyang dibdib. Halatang nagpapagaling pa siya sa pagkabigla. Napakaganda mo, tatay. Gusto kong maging kasing lakas mo paglaki ko. Tumakbo si Kylie, nakatingin Jack, may paghanga, malaki at bilog at maganda ang kanyang mga mata. Jack natahimik sandali sa nakita. Bakit mo pinayagan si Kylie? Sabi niya kay Fiona at sa iba pa. Hindi pa nga tayo tapos maglinis dito. Hindi dapat nakikita ng isang bata ang lahat ng ito. Anong masama doon? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na ito ang City of Martial Arts? Kung saan maraming mga pamilya ang patuloy na nag-aagawan ng kapangyarihan, na ang ilan ay tumataas sa katanyagan at ang iba ay kumukupas sa dilim. Maraming tao ang namamnatay araw-araw. Ito ay normal. Paano mo aasahan na haharapin niya ang mga paghihirap sa buhay kung hindi niya ito naranasan mismo? Natahimik siya at hindi alam kung matatawa o maiyak. Nagtataka namang si Gotti Fiona na ikinalaki ng mata niya Jack. Lion ay may katuturan. At hindi man lang siya natatakot. Napakabata pa ni Kylie, pero napakatalino niya. Natawa si Skylar at hindi napigil ang kurutin ang pisngi ni Kylie. Pagmula noon Jack ay bumalik, iyahat ay makakain ng buo at nakasuot ng magagandang damit. Ngayon, medyo tumaba na si Kylie, naiipit ang pisngi niya kaysa kanina. Siya rin ay naging mas patas at nagiging mas kaibig-ibig sa araw-araw, na ninanakaw ang mga puso ng mas maraming tao. Talaga, gusto kong maging kasing lakas mo paglaki ko. Umirap si Kylie at humalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, hinihimas-himas ang kanyang sarili upang magmukhang mas malaki ang kanyang sarili. Hindi maiwasan ng lahat ang mapangiti sa kanyang mga kalokohan. Hindi nagtagal, si Caleb at ang iba pa mula sa pamilyang Quinten ay nabighani sa nangyari. Nagulat si Hunter sa narinig niya. Ay nako! Mayroon silang dalawang mandirigma na kasing lakas ng 9-star Kings of War, at lahat sila ay napatay. Paano sila magiging malakas? Sa kabutihang palad, naramdaman namin na may nangyari at hindi kami naghahanap ng gulo. Mapapatay tayong lahat kung hindi. Tama iyan. Napakalakas nilang lahat. Sino ang nakakaalam na mayroong 4 na bihasang mandirigma sa kanila, lalo na Jack? Nabalitaan ko na napatay niya ang 2 mandirigma na kasing lakas ng 9-star Kings of War. Higit pa rito, hindi siya nag-aksaya ng kahit isang hininga. Kahit ilang oras na nilang alam ang sitwasyon, nanginginig pa rin si Caleb sa gulat. Ang pamilyang Wagner ay mas malakas kaysa sa pamilyang Quinten. Sila ay isang tunay na pangatlong klaseng aristokratikong pamilya, at wala na sila, ganoon na lang. Ang pamilya Lowe, samantala, ay isang makapangyarihang underground na pamilya mula sa Jane City, at sila rin ay nalipol sa isang kisap mata. Kabanata 973. Hindi nagtagal, kunmulot ang balitang ito sa bawat sulok ng City of Martial Arts, Swallow City. Lolo, Lola, ako paghihiganti ko kayo. Sa kabilang banda, sa labas ng Swallow City, may kasama si Dylan na ilang bodyguard, patungo sa direksyon ng Jane City sakay ng kotse. Pagkatapos ng 3 araw, dumating si Lana Jack. Naninag ni Joy si Lana na halos hindi mapigilan ng kanyang mukha ang kanyang kaligayahan. Guro, may magandang balita ako. Sa wakas ay mayroon na tayong balita tungkol sa sukat ng dragon. Tinitigan ni Lana Jack na puno ng pananabik ang mga mata at masayahin ang tono. May napakalaking bilya sa labas nitong City of Martial Arts, at nabalitaan kung may lihim na auction na gaganapin sa malaking bilya na iyon bukas ng gabi. Isang maruming mayamang nakatagong figure.
Kalihim na nakipag-ugnayan sa ilang mayayamang pamilya sa lungsod na nilayon na tipunin ang lahat ng kilalang pamilya at negosyante para dumalo sa auction na kanilang inorganisa. Isang bagay lang ang isusubasta at iyon ay ang Dragon Scale. Ganoon ba? Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Jack nagsalubong ang mga kilay niya habang nagtatanong. Sa aking palagay, hanggat kaya ng pera ang problema ay hindi problema. Malamang na iniisip ng iba na ang sukat ng dragon ay isang bagay na bihira at karapat-dapat na itago sa kanilang pribadong museo para sa koleksyon. Curious lang sila. Huminto sandali sila na at pinag-isipan pa ang bagay na ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, so, ibig sabihin, hindi gaanong mahalaga sa kanila ang Dragon Scale kaya hindi sila gagastos ng napakaraming pera sa pagbibid. Para dito, huminto muli sila na bago nagpatuloy. Kaya, sa tingin ko ay maaari tayong gumastos ng pera at ibid para dito. Jack iniangat ang ulo habang nakikinig sa pagsusuri ni Lana. Sige. Sasamahan kita bukas at titingnan. Pero dahil secret auction ito at nag-imbita ang kabilang partido sa ilalim ng mesa, hindi ko akalain na madali para sa atin na makapasok, di ba? Tumanggaw si Lana. Oo, talaga. Ang kabilang partido ay nag-scan sa listahan at nag-imbita lamang ng mga may kakayahang lumahok. Hindi makakasali ang publiko. Dapat mayroon ka ng kanilang invitation card para makapasok sa secret auction. Kung hindi, imposibleng makuha ito. Mukhang ang tanging paraan para makapasok sa auction na iyon ay ang kumuha ng invitation card ng isang tao noon. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, Jack sa wakas ay bumuka ang kanyang bibig at nagmungkahi. May naisip akong plano. Gayon din, narinig ko na ang isang invitation card ay nagpapahintulot lamang sa dalawang tao na makapasok at ang ilang mga pamilya ay may higit sa isang card, meron silang 2 o 3 invitation card. Ang mga pamilyang iyon ay maaaring magkaroon ng 4 hanggang 6 na miyembro para pumunta sa lihim na auction na ito. Ang plano ko ay ito, lapitan natin ang isa sa mga pamilyang ito at pumili ng invitation card sa kanila, ano sa palagay mo? Umiti ng malumanay si Lana. Nagawa niyang mabuti ang kanyang takdang aralin bago lumapit Jack tungkol sa bagay na ito. Mukhang magandang plano. Jack tumawa. Nagkataon na nalaman kong may 2 ganoong invitation card ang pamilyang Chapman. Puntahan natin sila at bilhin natin ang card sa kanila, paano iyon? Mungkahi nilan. Bumili. Hindi pwede. Ilang beses sinubukan ng Peace Chapman na tamaan kayo ni Selena. Kaya, hindi ako gumastos ng kahit 1 sentimo sa kanyang card. Ihilingin ko lang sa kanya na bigyan tayo ng isa. Jack shortle tapos tumingin siya sa oras. Gabi na, alis na tayo. Kukuha muna tayo ng invitation card tapos pupunta ako sa villa bukas kasama ang iba. Jack katagad na nagmaneho si Lona patungo sa direksyon ng malaking villa kung saan nakatira ang mga Chapman. Master, Guro, grabe. Darating ang ayalaking iyon, darating ang lalaking iyon. Ang isa sa mga bodyguard na naka-duty sa gate ay tumakbo sa bahay at malakas na nagulat nang ang mga Chapman ay naghahapunan. Kabanata 994. Anong lalaki? Tinong lalaki? Tigaw ng pinuno ng Chapman family sa bodyguard na sumugod sa dining room. Masaya siyang nakikipag-inuman kasama ang pamilya at biglang nabalisa. Natural na nakaramdam siya ng pagkutitap ng iritasyon at kumunot maskara. Ang lalaki, Jack. Hindi ba natin nasaksihan na pinatay nila ang maraming tao mula sa pamilya Wagner at pamilya Lo noong isang araw? Pumunta rito ang lalaki mula noong araw na iyon kasama ang babaeng nakamaskara. Nanginginig ang boses ng bodyguard. Pinsan ay ipinagmamalaki niya ang pagiging bodyguard ng Chapman family. Malaki ang tiwala niya sa Chapman dahil sa karaniwang mga pangyayari, walang nangahas na sakta ng isang prominenteng at makapangyarihang pamilya kaya naman napakayabang at snob niyang Master Chapman. Gayunpaman, ang 2 tao na dumating sa tirahan ng Chapman ngayon ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulu god na bibigatan siya sa pangamba. Ito ay dahil sa sobrang nakakatakot ang galing ng 2 sa pakikipaglaban.
Kung hindi niya alam ang lahat ng pangalan ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan, maghahinala si Jack upang maging isa sa kanila. Ano ba? Bakit nandito ang dalawa? Nagulat ang ulo ni Chapman sa balitang bumangon siya mula sa upuan. Siya ay naging matino nang biglaan na siya ay tumigil sa pakiramdam na lasing o lasing. Tay, nandito ba sila para mag-high candy? Pero, di ba pinagtripan na nila ako last time? Don't tell me nandito na naman siya para sa babae niya. Kamakailan lamang ay nayos ang pag-uugali ng kapayapaan at hindi nagloloko. Ngunit ngayon pagkatapos marinig iyon Jack ay dumating sa kanyang bahay kasama si Lana, ang kanyang mukha ay namuti sa isang iglap at ang kanyang mga kamay ay naging malamig at malalamig. Nagsalita si Old Master Chapman pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Malamang na hindi sila pumunta dito para sa bagay na iyon, kung gayon, pumunta siya dito 2 araw na ang nakakaraan, bakit ngayon? Tsaka hindi ordinaryong pamilya ang Chapman family, ang dami naming elite fighters kaya kung nandito sila para sa gulo bakit silang 2 lang? Bakit hindi nila tipunin ang 4 pang bihasang mandirigma? Ang pinuno ng pamilyang Chapman, sa kabilang banda, ay labis na nag-aalala. Pa, anong alam mo? 2 lang ang dumating which means alam nila na kaya nilang talunin kami ng 2 lang. Kung ganoon ang kaso, hindi mo ba naisip na ito ay mas nakakatusok? Ang ulo ni Chapman ay lumunok ng malakas at pagkatapos ay nagpatuloy, hindi mo ba nakita ng iyong sariling mga mata noong araw na iyon? Jack nagtataglay ng higit na lakas sa pakikipaglaban kaysa sa matandang lalaki, at ginawa ng matandang babae ng pamilya Lo. Ang matandang mag-asawa ng pamilya Lo ay kapantay ng isang siyam na bituing hari ng digmaan. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Parehong pinatay ng Jack. Ngayon, sabihin mo sa akin kung gaano kakilabot Jackay. Ang sulok ng bibig ng Old Master Chapman ay hindi mapigilan sa impormasyon. Gayunpaman, sa huli, umiling pa rin siya para hindi sumang-ayon. Hindi, kung naghahanap sila ng gulo, pumasok na lang sila at pinatay kaming lahat. Bakit sila naghihintay sa labas at pinapayagan ng bodyguard na pumasok at magsumbong? Pagkatapos ay inikot ni Old Master Chapman ang kanyang ulo at hinarap ang bodyguard. Lumabas ka at papasukin ang 2. Tandaan, dapat kang maging magalang at magalang kapag nakikipag-usap ka sa kanila, naiintindihan mo. Opo, Ginoo. Yumuko ang bodyguard at umalis. Sila ay 2 malakas na tao, paano niya? Hindi ginagalang ang mga ito. Hindi niya malalaman kung paano at kailan siya namatay kung talagang nasaktan niya sila. Napaisip ang bodyguard. Sa lalong madaling panahon, Jack at si Lana ay dinala sa pamilyang Chapman ng bodyguard. Hoy, dati kong kaibigan, Jack. Ako ay tunay na humihingi ng paumanhin sa aking kapabayaan na hindi ako dumating upang baitin ka. Hindi ko alam na darating ka, sorry talaga. Pinag-aralan ni Master Chapman ang 2 at yumuko sa harap nila habang humihingi ng tawad. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa isa sa mga katulong at nagutos, bakit ka pa? Nakatayo dyan. Kumuha ng mga bagong plato at mangkok. Tasamahan nila kami sa hapunan at ilang inumin. Dinam ako ngayong gabi kasama ang malalakas at makapangyarihang mga taong ito. Nako, Master Chapman, itigil mo na, masyado kang mabait. Hindi kami malakas o makapangyarihan. Jack chuckled at yumuko para batiin din ang kablang party. Hindi, kaibigan, masyado kang mahinhin. Ang episode noong araw na iyon ay kumalat sa buong lungsod ng martial arts, o hindi bababa sa mga pamilya sa paligid na ito ay alam ng lahat. Kabanata 975. Tumawa si Old Master Chapman na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Jack hindi nagabala sa lahat ng formalidad at dumiretso sa paksa. Old Master Chapman, nandito ako para sa isang bagay. Kung tungkol sa hapunan at pag-inom, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Tutal, nagkaroon ako ng mga hindi kanais-nais na sandali kasama ang iyong apo noon. Kaya sa tingin ko ay hindi ko na ma-enjoy ang hapunan o ang pag-inom. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ng lahat.
Kaagad namang sumingit ang kapayapaan na may kasamang awkward na ngiti. Really misunderstanding ang insidenteng iyon. I was ignorant and rude, kaya nangyari. Ngunit kailangan ko talagang sabihin ito na ang dalawang Mrs. White ay tunay na mga dilag. Jack, mapalad kang magkaroon silang dalawa bilang iyong asawa. Naiingit ako. Jack, kagad namang lumungkot ang mukha nito sa mga komento niya. He retorted with a cold but controlled voice, Miss Chapman, una sa lahat, huwag mo akong tawagan. Jack, don't you dare look at my wife anymore. Para sa mga basurang tulad mo, ayokong magkaroon ng anumang uri ng relasyon sa iyo. Jack, hindi man lang iniligtas ang mukha ng kabilang partido kahit na ang kabilang partido ay mula sa isang kilalang pangalawang klase na pamilya sa Swallow City. Namula ang mukha ni Peace, nahihiya siya na hindi siya makapaghintay na makahanap ng isang bitek sa lupa at itago ang kanyang ulo dito. Lana na nakatayo sa tabi, Jack nakinig sa palitan at agad hinalikan ng pink ang mukha niya. Hindi niya alam na magkakamali si Jack asawa ni. Gaano ito pinagpala? Diretso ako. Nandito ako para sa isang seryosong bagay. Balita ko bukas ng gabi, dadalo ka sa isang auction na gaganapin ng ilang anonymous na organisasyon, tama ba? Jack inayos ang mga titig niya sa mga Chapman. Tumanggo ang pinuno ng pamilyang Chapman bilang ganti. Oo, tama ka. Kagabi lang namin natanggap ang imbitasyon, hindi ko ine-expect na malalaman mo agad. Parang walang may tatago sa iyo, mister. Why? I'm merely a nobody who just moved to Swallow City not long ago. Paano ko may kukumpara ang aking sarili sa isang pangalawang klaseng pamilya na tulad mo? Jack Shortle then added. Napakasimple ng motibo ko ngayon. Alam kong mayroon kang dalawang invitation card para sa auction na iyon, paano kung ibigay sa akin ang isa sa mga iyon? Hindi ko kailangan ng dalawa, sapat na ang isa. Hindi naman dapat problema, di ba? Wow, interesado si Mr. White sa Dragon Scale. Hindi ko nakitang darating iyon. Well, walang problema, mayroon kaming dalawang card at mainam na ibahagi ang isa sa iyo. Tinitik ni Master Chapman ang palad niya at biglang may lumabas na invitation card sa kamay niya. Pagkatapos ay iniabot niya ito si Jack. Master Chapman, napakabilis. Talagang taglay mo ang mga katangian ng ulo ng pamilya. Salamat sa card. At saka, umaasa ako na si Master Chapman at ang iba pa ay itago ito bilang sikreto. Ngayon, naway magpatawad tayo. Jack, isang mainit na tawa ang pinakawalan, yumuko, at nagpasalamat kay Master Chapman bago umalis ang dalawa sa residence. Wow, hindi ko ine-expect na ganoon kadali nilang ibigay sa atin ang card. Parang si Master Chapman ay hindi nag-aalinlangan. Pagkatapos umalis sa tirahan ng Chapman, sa pagbabalik, pinuri ni Lana si Master Chapman mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Jack, gayunpaman, ngumiti ng tuyo. Hindi sila tanga. Noong araw na iyon sa labanan sa law at sa pamilyang Wagner, napansin ko ang kanilang presensya, pinapanood nila ang laban mula sa malayo, mula sa kabilang panig ng tindahan. Bagamat ang Chapman ay nagmamayari ng maraming elit na mandirigma. Sa loob-loob nila ay alam nila na kahit natipunin pa nila ang lahat ng malalakas na manlalaban na ito, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa atin. Ano? Pinapanood nila kami. Hindi ko inaasahan iyon. Natulala si Lana. Kabanata 996. Kakaiba, Jack nagpunta dito partikular para humingi ng invitation card. Ibig sabihin, interesado ang taong ito sa Dragon Scale. Pagkaalis ng dalawa, hindi napigilan ni Master Chapman ang paghungol ng malakas. Elsang card na lang ang natitira sa atin, kaya tayong dalawa na lang ang makakasama sa auction bukas. Maswerte tayo niyan, Jack, hindi hiningi ang dalawang card. Pero, paano nangyari, Jacqueline, ang tungkol dito? Hindi sila ordinaryong tao, hindi ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Peace na may pagtataka sa mukha. Pinadala sa amin ng lihim na organisasyon ang mga invitation card. Paano niya nalaman ang tungkol dito?
Nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay dapat na naghahanap at nangangalap ng impormasyon tungkol sa sukat ng dragon. Kung hindi, paano ito posible para si Jack Perel malaman ang tungkol sa auction ng napakabilis? Ito ay kaya kakaiba. Bakit siya magiging interesado sa sukat ng dragon? Habang pinag-isipan pa namin kung ang sukat ng dragon na ito ay totoo o hindi, naimbestigahan na nila ito ng maigi. Matagal na siguro silang may interes dito. Naramdaman din iyon ni Old Master Chuckman Jack ang interes ni sa Dragon Scale ay tiyak na hindi sa isang kapritsyo. Kung hindi siya pupunta sa kanila para sa invitation card. Kalaipat lang nila dito hindi pa katagal. Oh, ngayon nakita ko na. Hindi pa nagtagal, may balita tungkol sa Dragon Scale at pagkatapos ay wala ng balita tungkol sa Dragon Scale. Walang nakakaalam tungkol dito. Pero Jacket ang iba ay lumipat dito. Malamang narinig nila ang balita at pumunta dito para sa Dragon Scale. Biglang naunawaan ng kapayapaan ang sitwasyon na parang may ilang matatalinong espiritu ang nagmamayari ng kanyang katawan. Wala pa kaming narinig Jacket iba pa bago, dapat pumunta sila dito para sa Dragon Scale. At dahil sila ay mula sa ibang mga lungsod at sila ay pumunta dito para sa Dragon Scale, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, totoo itong Dragon Scale. Dahil totoo ito, baka may dragon talaga sa mundong ito. Ano? Totoo ba ang dragon? Nagulat si Old Master Chuckman sa impormasyong nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bagay na ito ay palaging isang alamat, wala sa amin ang nakakita nito. Noong una ay naisip ko na ang lihim na auction na ito tungkol sa Dragon Scale ay isang panloloko upang akitin tayo at tayin ang ating pera. Ngunit kung tama ang aming mga hula, nangangahulugan ito na ang sukat ng dragon ay totoo. May ganyan talaga sa mundo. Gayun din, sa invitation card, nakasulat na ang Dragon Scale na ito ay nagtataglay ng mahimalang epekto. Kung ibabad mo ito sa tsaa at inumin ito araw-araw, maaari kang mabuhay ng mas matagal. Ito ay hindi 1 o 2 taon na ngunit dekada. Kung talagang umiral ang Dragon Scale, hindi ba ibig sabihin nito ay totoo rin ang mahimalang epekto? Hindi nagtagal ay may naisip si Master Chuckman at biglang sumilay sa kanyang mukha ang pananabik. Ang mga mata ni Old Master Chuckman ay nagsiwalat din ng mga palatandaan ng pananabik matapos marinig ang mahimalang epekto ng Dragon Scale. Kung totoo ito, dapat nating subukang magbid para sa item na ito bukas. Pagkatapos ng lahat, ang mga auction ay tungkol sa pera. Isa itong kompetisyon sa kayanmanan. Iniangat ni Master Chuckman ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Oo, maraming kilalang pamilya ang nag-isip na walang Dragon Scale, hindi pa banggitin ang mahimalang epekto nito na nakasulat sa card. Tiyak na iniisip nila na ito ay peke at isang pandaraya. At ang ilan sa kanila ay nais lamang makuha ito bilang isang koleksyon. Kaya, tiyak na hindi nila kayang gumastos ng ganoon kalaki. Sa ganoong kahulugan, ang aming mga pagkakataon na makuha ang sukat ng dragon ay hindi kapani-pani walang mataas. Natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Sa pagtataka ng lahat, si Peace na tahimik na umiinom sa gilid ay biglang naputol ng malakas na tawa. Kang Jacket ang kanyang mga tauhan ay dumating dito mula sa ibang mga lungsod para lamang sa sukat ng dragon na ito, pagkatapos ay determinado silang makuha ito. Kaya naman, Jack tiyak na makikipagkompetensya ng husto sa amin sa auction. Ito ay isang auction, ang mahalaga lamang ay pera, at hindi ang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya, ano ang kinakatakutan mo? Hanggat may pera kami at ang kabilang partido ay wala, pagkatapos ay ito ang aming palabas. Hindi na makapaghintay si Old Master Chuckman na makuha ang Dragon Scale. Napakaganda kung mabubuhay pa siya ng ilang dekada. Ang kinatatakutan ko, kahit na magbid tayo para sa Dragon Scale at makuha ito sa huli, darating ang kabilang partido at aagawin ito. Kung ganoon, hindi tayo tugma sa kanya. Elsang tuyong ngiti ang pinakawala ng kapayapaan. Ang tanging mga pamilya na hindi natatakot sa kanya ay maaaring ilang mga first class na pamilya sa lungsod na ito, sa palagay ko. Natigilan si Old Master Chuckman.
Totoo ang sinabi ng kapayapaan, kung matagumpay nilang makukuha ang Jack Damating at hiningi ito, wala silang magagawa kundi ibigay ito Jack. Kabanata 977. Kinabukasan, ang ilan sa mga pamilyang naimbitahan sa lihim na auction ng ito ay hindi interesado sa sukat ng dragon, at iniisip pa nga ng ilan na ito ay isang pandaraya. Kaya naman, marami sa mga kilalang pamilyang iyon ang hindi pumunta sa malaking villa sa labas ng lungsod. Ngunit karamihan sa mga inimbitahang pamilya ay gustong malaman ang katotohanan ng Dragon Scale, may kasama silang ilang bodyguard at pumunta sila sa malaking villa sa labas ng lungsod. Parami ang mga tao sa labas ng villa, gayunpaman, hindi binuksan ng may-ari ng villa ang gate, sa halip pinahintay sila ng may-ari sa labas ng villa. Sino ang nag-organisa ng auction na ito? Paano kami pinaghintay ng organizer sa labas at hindi man lang kami bibigyan ng mauupuan? Napakayabang. Galit na galit ang isang matandang lalaki mula sa karamihan. Damn right. 3 invitation card lang ang binigay sa amin ng organizer, paano papasok ang mga bodyguard ko? Tayong 6 lang ang makapasok. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na tumabi sa matanda ay hindi napigil ang magmura ng malakas. Napakaraming bodyguards ang dinala niya dito para lang malaman ang rules. Nagalit ito sa kanya. Hoy, young Master Norton, tumingin ka doon. Nakikita mo ba ang kagandahang iyon? Hindi ko pa siya nakikilala, hindi ba siya kaakit-akit? Sa kabilang panig ng karamihan, may ilang mayayamang young masters na nagtipon-tipon, nanlamig at humihit-hit ng sigarilyo. Napansin ng isa sa kanila si Lana sa karamihan at ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, hindi lumilingon. Tumingin si Young Master Norton sa direksyon na itinuro ng kanyang kaibigan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Banal na fig. Napakaganda ng katawan ng sisiw na iyon. Tingnan mo ang balingkinitan ngunit hubog na mga hita. I bet lahat ng lalaki ay magiging head over heels para sa kanya. Young Master Norton, maaaring hindi mo pa nakikilala ang babae at lalaki na iyon ngunit hindi mo sila dapat guluhin. Narinig mo na ba ang balita kung saan pinatay ang lahat ng miyembro ng Pamilya Law at Pamilya Wagner? Narinig mo na siguro ang tungkol dito, tama ba? Tila ang may gawa nito. Ang isa sa mga Young Masters ay mapait na napangiti habang binibigkas niya ang iba pang mga Young Masters. Para siyang matinik na rosas, isang magandang babae na hindi mahawakan. Matapos marinig ang balita, hindi napigilan ni Young Master Norton na tuyan ng mapait na tawa. Siya ay isang batang master ng isang first class na aristokratikong pamilya, kaya natural na. Maraming magagandang babae ang nag-aalok ng kanilang sarili sa kanya na para bang siya ay isang magnet na nakakaakit ng mga babae nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, dahil nakilala niya ang napakaraming magagandang babae, ang mga karaniwang magagandang babae ay hindi mahuli ang kanyang mga mata, natural na tumaas ang kanyang aesthetic taste sa mga babae. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang magandang babae na tulad nila na ngayong gabi, na ang babaeng ito ang nagliwanag ng kaluluwa sa kanyang mga mata. Well, tila ang isang paglalakbay sa labas ngayong gabi ay hindi walang kabuluhan. Hindi nagtagal, lumaki ng lumaki ang mga tao, at ilang mga tauhan ng auction ang lumabas sa entrance gate, at pagkatapos ay tumayo sa dalawang hanay. Ang isa sa mga lalaking may makapal na kilay at matalas na mata ay nagsalita ng malakas. Attention, please. Humihingi kami ng paumanhin sa paghihintay ng lahat ng mahabang panahon. Ngayon ay bubuksan natin ang mga tarangkahan at papasukin ang lahat. Mangyaring pumila dito, at tandaan, ang isang imbitasyon ay nagpapahintulot lamang sa 2 tao na makapasok, ang natitira ay kailangang maghintay sa labas. Pumila ang mga tao sa magkapares na hinihingi ng staff, saka iniabot ang invitation card at pumasok sa villa. Tara na. Jackie tinapon ang upos ng sigarilyo sa lupa, tinapakan ito ng marahas para maapula ang apoy. Taka lamang siya humakbang patungo sa pasukan kasama si Lana. Kabanata 978. Pagkatapos Jack binigay ang card sa staff, pumasok sila ni Lana sa villa at pumasok sa isang hall na pinalamutian ng maganda.
Tagilid ng bulwagan, pansamantalang itinayo ang isang entablado para sa auction na ito at may mga bangkito para maupo ang mga tazero. Ang liwanag ay madilim, at ang kapaligiran ay nakakatakot, hindi maiwasang sumimangot ang karamihan. Hindi nagtagal ay napuno ng mga tao ang bulwagan, halos 100 sa kanila. Pagkatapos ay dahan-dahang umakyat sa entablado ang isang matandang nakasuot ng uling na itim na damit at may maskara sa mukha. Nahadjap ng mata nila na ang blonde at may kintab na buhok ng matanda, agad na namula ang mukha niya at lumubog. Galing ba sa Amerika ang organizer na ito? Pulong nila na Jack. Jack, nagsalubong ang kilay niya sa eksenang nasa harapan niya. Paano naman? Paano nahulog ang kaliskis ng dragon sa mga kamay ng mga tao ng Amerika? Sa sandaling ito, namansan Jack natapos ang kanyang huling pangungusap. Dumaan ang daan-daang taong nakaitim na nakadamit sa bulwagan mula sa mga pintuan sa harap at gilid ng mga pintuan na nakapalibot sa lahat sa gitna ng bulwagan. Ano ang sitwasyon ng pagiging napapaligiran ng daan-daang malalaki at nakaitim na damit na lalaki ay nakaramdam ng pag-aalala sa mga kilalang pamilya. Oh, everyone, please stay calm. Nandito sila ngayon para mapanatili ang kaayusan at tumulong sa auction. Huwag kang mag-alala. Ang matandang lalaki sa entablado ay bumuka ang kanyang bibig na may mainit na tawa at ang kanyang mga braso ay nakaunat, pudyat sa lahat na huwag magpanik. Ang matanda pagkatapos ay pumalakpak ng kanyang mga kamay na sinenyasan ng mga tauhan na ilabas ang gamit. Umakyat sa stage ang isang babaeng usher na may hawak na plato. Sa ibabaw ng plato, may gintong timangan. Iyan ang maalamat na sukat ng dragon. Ang lahat ng mga titig na may mga kislap sa mga ito ay nakatutok sa kaliskis ng dragon sa plato. I guess so. Parang kaliskis ng isda. Hindi ko matukoy kung totoo o peke, pero napakalaki talaga, halos kasing laki ng palad. Ang isa pang lalaki mula sa karamihan ay bumulong na may labis na emosyon sa kanyang boses. Jack. Tila na ay sumasabog sa tuwa na puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ito ang Dragon Scale, siguraduhing makuha natin ito. Jack tumango para kumpirmahin ang katotohanan nito. Nang nisip niya iyon ay mahigpit na kumuyam ang kanyang mga kamao. Kung wala ang piraso ng Dragon Scale na ito, hindi niya masusulong at higit pang mapataas ang kanyang pangkalahatang kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi niya madala ang kanyang lakas sa ibang antas. Ang kaliskis ng dragon na ito ay tila naging gusot sa kanyang puso. Ang kasklukuyan Jack ay nasa isang kritikal na sandali ng pagsira sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Ang kanyang puso ay nagnanais na nakuha ang kaliskis ng dragon na ito. Mga binibini at mga ginoo, tingnan mo, ito ang maalamat na sukat ng dragon. Ang matandang lalaki ay tuwang-tuwa pagkatapos ay idinagdag. Naniniwala ako na marami sa inyo ang naririto para lamang makaranas ng bago. At karamihan sa inyo ay hindi man lang alam kung gaano kahalaga ang Dragon Scale na ito at kung gaano ito kapaypakinabang. Ito ay hindi ordinaryong kayamanan tulad ng mga bihirang gemstones, ito ay isang tunay na kayamanan. Matanda, paano mo mapapatunayan na ito ay isang tunay na kayamanan? Kahit na ito ay isang tunay na sukat ng dragon, paano mo mapapatunayan na ito ay may mahimalang epekto ng pagpapahaba ng buhay ng tao bukod pa sa pagiging medyo collectible? Diba sabi mo may epekto yan? Sa puntong ito, isang batang Panginoon ng isang pamilya ang tumayo at malumanay na nagtanong habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kabanata 999. Tama siya, kailangan mong patunayan ito at sabihin sa amin ang higit pa kung gusto mong makakuha ng pera mula sa amin sa auction na ito. Umalangaw ang isa pang young master na may sarkastikong tono. Pumunta ako dito ngayon para lang makakita ng bago. Ako ay isang young master ng isang kilalang pamilya, may iba pa akong priorities, alam mo ba? At may isang item lang sa auction ngayon, iyon ang Dragon Scale. I came here for it, kaya mas mabuting huwag mo akong bigwan. Tama ang young master na ito. Tiyak na hindi namin gagawing masasayang ang iyong pera. Magiging sulit ito. Tawa ng tawa ang matanda ng Amerika na nasa stage sa komento ng young master.
Naniniwala ako na ito ay hindi bago para sa lahat, na sa mundong ito, lahat ay laging naghahanap ng pagpapabuti at pagpapahusay sa kanilang panlaban na lugar, nais ng lahat na maging isang master ng martial arts o maging ang ultimate grandmaster ng martial arts ng panahon. Ang tunay na malakas na manlalaban ay nakakuha ng mga pamamaraan ng pagpapahusay at sa kaalaman lamang sa mga pamamaraang iyon. Ang isa lamang ay maaaring maging tunay na malakas na manlalaban. Tumango ang lahat matapos makinig sa pagsasalita ng Natinda. Bilang mga mamamayan ng lungsod ng martial arts, malinaw nilang naunawaan ang puntong ito. Muling ibinuka ng matanda ang kanyang bibig at mabagal na binibigkas ang mga salita. At ang isang tunay na malakas na manlalaban lamang ang may kakayahang kontrolin ang chi sa kanilang katawan at palayain ito at gamitin ito sa pag-atake. Ang ganitong malalakas na manlalaban ay bihira at nakikita natin sila bilang isang taong nalampasan ang antas ng Ultimate Grandmaster ng martial arts. Ang gayong tao ay karaniwang itinuturing na isang demigod. Dahil kaya nilang lumipad sa himpapawid. Sa oras na ito, isang matandang lalaki mula sa karamihan ang tumayo mula sa kanyang upuan at nanunuya. Bakit mo sinasabi sa amin ang tungkol dito? Tinong hindi nakakaalam niyan. Sa pangkalahatan, ang mga karaniwang elite na mandirigma sa ating mga pamilya ay tulad ng mga majors at mga marshal mula sa militar, at ang mga matatanda ay katulad ng mga hari at reyna ng digmaan at ang 9 great gods of war. Hey, sila ang mga demigod. Tama ba ako? Medyo. Tinatawag silang gods of war sa Daxia, ngunit sa mga tuntunin ng kanilang husay sa pakikipaglaban, halos nasa demigod level sila. Mayroong ilang demigod-like fighters sa City of Martial Arts, ngunit bihira sila. Ang mga mandirigma ng Santes ng Kings of War ay bahagyang higit pa. Ang matandang lalaki sa entablado ay iniyuko ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay humarap siya sa karamihan at nagtanong, kung gayon, alam mo ba, ano ang antas sa itaas ng antas ng demigod? Baka sa mukha ng mga tao ang pagkalito at pagkalito. Well, hindi sigurado dyan. Umiling ang ilan. Narinig ko ang tungkol dito dati. Ang naunang matanda mula sa karamihan ay muling pamulong, totoong Diyos daw. Sa katunayan, sa pangalan nito, malalaman mo kung gaano kalakas, at kakilakilabot ang galing sa pakikipaglaban ng tunay na Diyos. Ang mas mababang antas ay demigod, at ang pinakahuling antas ay tunay na Diyos. Natural na tunay na antas ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa demigod na antas. Tama ka, mister. Ang matandang lalaki mula sa Amerika na namamahala sa paghuhos ng auction ay nagsabi. Alam nating lahat na pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Daxia, Siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay ipinanganak at may isa pang pag-iral sa itaas ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan, iyon ang Supreme Warrior. Elsang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa karamihan ang biglang tumayo at tuwang-tuwa na sumigaw. O ba sinasabi mo ba na ang lakas ng pakikipaglaban ng Supreme Warrior na ito ay nasa tunay na antas ng Diyos? Umalaklak ang matandang nasa stage. Mayroong napakakaunting mga tao na umabot sa tunay na antas ng Diyos. At sa palagay ko karamihan sa inyo ay hindi alam na sa mundong ito, maraming nakatagong matatag at makapangyarihang pamilya. Nakatira sila sa malalim na kabundukan at malayo sa publiko. At karamihan sa mga tunay na manlalaban ng Diyos ay nakatago sa mga pamilyang ito. Ngunit, ang mga nakatagong pamilyang ito ay hindi makikipaghalubilo sa mga magsasaka na tulad natin o makikialam sa buhay ng mga karaniwang tao. Tumigil sandali ang matanda bago nagpatuloy, kung tama ang hula ko, hindi rin naabot ng Supreme Warrior ng Daxia ang tunay na antas ng Diyos. Nasa rurok na siya ng demigod level at malapit nang makapasok para maabot ang tunay na antas ng Diyos. Itong piraso ng kaliskis ng dragon ay eksaktong nahulog sa kanya. Ang mga sulok ng Jack napaawang ang bibig ng matanda sa pagsasalita ng matanda, at ang mukha nito ay hindi maganda tingnan. Jack's eyes were stoic and gloomy at the same time. Sino ba ang matandang ito? Paano niya nalaman ang tungkol sa kanya?
Nahulaan pa niya ng tama ang antas ng kanyang husay sa pakikipaglaban, Jack kay sinubukang masira ang demigod level ng ilang beses kamakailan, gayon paman. Sa kasamaang palad, hindi niya naabot ang tunay na antas ng Diyos. Naisip niya na ang nahulog na piraso ng kaliskis ng dragon na ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi niya magawang makalusot. Kabanata 1000. Nagbibiro ka ba? Ang kaliskis ng dragon na ito ay nahulog sa isang tao. Matandang lalaki. Maaaring hindi tayo lubusin maniwala kapag sinabi mong kaliskis ng dragon itong kaliskis ng isda. At ngayon ay sinasabi mo sa akin na ang kaliskis ng dragon na ito ay nahulog mula sa katawan ng isang tao. Hindi napigilan ng isang tao mula sa karamihan ng mga tao ngunit hindi makontrol. Gumagawa ka ng mga kwento para mapataas mo ang halaga ng dragon scale na ito, hindi ba? Pero hindi kami tanga. Masyadong katawa-tawa ang kwento mo at hindi ka namin paniniwalaan. Natatakot ako ngayon na hindi mo maibebenta ang timangan na ito para sa malaking pera. Tumayo din ang isa pang lalaki. Matanda, bakit mo sinasabi sa amin ang lahat ng ito? Ngayon alam ko na mayroong isang antas na mas mataas kaysa sa antas ng semi-Diyos na siyang antas ng tunay na Diyos. Ang taong may tunay na antas ng Diyos ay dapat na nangunguna sa posisyon ng sangkatauhan, tama ba? Ngunit ano ang kinalaman nito sa pagsusubasta mo nitong dragon scale? Siyempre, may mahigpit na koneksyon. Ang taong may ganitong kaliskis ng dragon ay nagnanais ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. At ang kaliskis ng dragon na ito ay nahulog mula sa kanya. Sa makatuwid, ito ay natural na pinapakain ng espiritual na enerhiya ng tao, gayon din, sumisipsip ng espiritual na puwersa ng lupa at langit. Ang kaliskis ng dragon na ito ay isang tunay na kayamanan. Ang matanda ay tumawa ng walang pakialam. Pero, kung talagang iniisip ninyo na ang motibo natin ngayon ay auction ng dragon scale, lahat kayo ay mga tanga. Ahaha. Tusong-tuso ang matanda. Hoy, matanda, anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba kami? Dahil inimbitahan mo kaming lahat dito, bakit hindi mo ito ay auction? Ang pagpunta natin dito para sa wala. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumangon mula sa kanyang upuan at sumigaw ng galit. Mo Earthsucker. Pinaglalaroan mo kami, di ba? Kung gayon. Kung hindi mo ito ay auction, kukunin ko ng puwersal. Ang isa pang matandang lalaki ay mas galit na siya ay karaniwang tumalon mula sa kanyang upuan at umaksyon patungo sa entablado. Hindi nagtagal ay nakatayo na siya sa harap ng matandang host at iniwagayway ang kanyang braso, naghagis ng isang malakas na suntok patungo sa host. Nako! Itong puwersa at ang bilis. Ang galing ng matandang ito sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang grandmaster sa ikawalong baitang, hindi ba? Nagulat si Lana sa nakita niya at nagpatuloy siya, lig sabihin ang matandang ito ay kasing lakas ng isang 8-star King of War. Jack, napaangat ang ulo sa hula ni Lana. Siguradong iba ang matandang ito. Pero sa tingin ko hindi naman niya kalaban. Puntong hininga. Jack huminga ng mapait ng ngiti habang sinagot si Lana. Oo naman. Tulad ng Jack bumagsak ang mga salita ni, ang matandang host na nasa entablado na nakasuot ng maskara ay mahigpit na binobola ang kanyang kamao at inihagis ito sa kamao ng isa pang matandang lalaki. Makikita ng isang tao ang isang layer ng chi. Energy na nakapalibot sa nakabol ng kamao ng matandang host. Isang malakas na tunog ang tumawagos sa hangin at nagpadala ng mga alon na yumanig sa lugar sa loob ng lang segundo. Ang matandang humamon sa host ay napaatras at nabangga ng malakas sa karamihan. Isang bibig ng dugo ang bumulwak. Isang 8th grade grandmaster ang pinasabog ng ganun-ganun lang at siya ay nasugatan ng husto. Tino-sino ka? Nakakamatay na nakatitig ang matandang nasa lupa sa matandang nasa entablado, puno ng gulat at pagkalito ang mga mata. Ang nasugatan na matanda ay itinuring na isang malakas na manlalaban ng isang first class na pamilya, isang 8th grade grandmaster para sa Diyos. Bihirang makakita ng isang 8th grade grandmaster na lumitaw sa publiko, ngunit sa pagtataka ng lahat, na kahit na ang gayong makapangyarihang tao ay hindi ang kalaban ng matanda sa entablado.
Inawakan ng matandang may maskara ang kaliskis ng dragon sa kanyang pagkakahawak, pagkatapos ay binaliktad niya ang kanyang palad, at nawala ang kaliskis ng dragon. Doon lamang siya nanunuya. Ang pangunahing layunin ng pag-imbite sa inyong lahat dito ngayon ay upang akitin ang isang tao, na sa tingin ko ay naririto na at nakatago sa loob ng karamihang ito, tama ba ako? Huminto ng ilang segundo ang matanda bago nagpatuloy, ito ay walang iba kundi ang may-ari nitong dragon scale. Ahaha. Niloloko mo ba ako? Nahulog talaga ang kaliskis ng dragon sa isang tao. Ang karamihan ay nagbubulungan, ilang mga tao ay hindi pa rin makapagtiwala. Sa mga salita ng matanda at pakiramdam na ang lahat ay masyadong mahiwaga. Yung may-ari ng dragon scale, anong meron? Huwag maglakas loob na lumabas. Napakaduwag. Ang dragon scale ay nasa akin ngayon, halika at kunin ito kung mayroon kang lakas ng loob. Tawa ng tawa ang matanda na parang chimpanzee. Hoy, matandang lalaki, dahil hindi ka nagsusubasta nitong kaliskis ng dragon, pinapayagan kaming umalis, tama? Nagsitayuan ng ilang tao at handa nang lumabas ng bulwagan. Tama siya. Matanda, hindi kami ang hinahanap mo. Kaya, hindi na kita makikita. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.